Talaga? Galing kay Helena to? Tuwang-tuwa na tanong ni Juanito. Inaasan ko naman siya ng kilay. Mukha bang mag-e-embento ako ng sulat para sa'yo? Sagot ko sa kanya. Pero tumawa lang siya. Pero hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin niya. Bigla niya akong niyakap. Wow, gosh! At mas lalo akong nagulat nang biglang may umubo sa likuran namin. Mukhang malapit nang gumabi, iho. Narinig kong sabi ni Ama na nakatayo na ngayon sa tapat ng pinto at nasa tabi niya si Ina, Maria at Josefina na halos mapunit na ang mga mukha sa laki ng mga ngiti nila. Shucks! Ito na nga yung sinasabi ko eh. Mukhang babagabagin na naman ako nung pag-e-etchos nila mamaya. Ipagpatawan niyo po, Don Alejandro, ang aking kapusukan. Magandang gabi din ho, sabi ni Juanito habang nakabaw siya. Gosh, oo nga pala, hindi acceptable ang PDA sa panahong to. Papalagpasin ko ang pangyayaring ito, pero huwag na sanang maulit. Sige na, umuwi ka na. Sabi pa ni Ama. Napabaw ulit si Juanito at humingi ng paumanhin saka umalis. Shucks! Hindi ako aware na strict pala ang daddy ni Carmelita. Who knows? Nang gabi din ngayon, kumatok ako sa opisina ni Ama. Nagbabasa siya ng dyaryo. Ikaw pala yan, anak. Sige, tumalay ka. Sabi niya. Naglakad na ako papasok. Shucks, hindi pa din ako sanay na maging daddy siya. Ama, kanina po sa palengke, sa kabilang bayan, may isa pong tendera ang nakiusap sa akin na iparating sa inyo ang pakiusap nila na taasan daw po ang pasahod sa mga magsasaka ng ating lupain. Panimula ko. Ibinaba naman ni Ama yung binabasa niyang dyaryo. Maaari ko bang malaman kung sino ito? Mahalagang bigyang pansin at matugunan ang mga kahilingan ng ating mga manggagawa. Tugon pa ni Ama. Wow! Sa pananalita pa lang niya, halatang mataas talaga ang kanyang pinag-aralan. Si Aling Trinidad po ng kabilang bayan, sagot ko. Napatango naman si Ama. Mabuti naman at inaalala mo ang kapakanan ng ating mga manggagawa. Bueno, itataas ko ang kanilang sahod sa susunod na linggo. Tugon ni Ama at ngumiti siya. Nakakatuwa naman at soft-hearted din pala ang mga ninuno ko. Kinabukasan, may sulat na inabot sa akin si Teresita pagkagising ko. Bini-bini, wala po iyan kay Binibining Helena Flores. Kinuha ko naman yung sobre at binuksan iyon. Sulat Espanyol kaya hindi ko mabasa. Mukhang hindi rin naman marunong magbasa si Teresita kaya hindi na ako nagtanong pa sa kanya. Ano pong nakalagay sa sulat, Bini-bini? Tanong ni Teresita. Gosh, paano ko ba lulusutan to? Wala naman. Nagpadala lang siya ng tula. Sagot ko na lang, Hais. Pagkatapos namin magmerienda, umakyat na ulit ako sa kwarto at balak kong matulog na lang ng maaga. Feel ko, nasasanay na ako sa sleeping time dito. Pero biglang kumatok at pumasok si Josefina sa kwarto ko. Carmelita, ano bang ginagawa mo dyan? May importanteng lakad pa tayo. Nagpapanik niyang tanong at bihis na bihis siya. Shucks, hindi ako sanay na pinapagalitan ako ng kapatid ko. Mas sanay kasi ako na ako yung nagpapagalit kasi panganay ako kina Jenny at Emily. Kaso sa panahong to, bunso ako. Ha? Saan tayo pupunta? Halos natamad kong sagot habang nakahilata pa din sa kama. Hindi mo ba natanggap ang sobre na pinadala ni Helena? Tanong pa ni Josefina. Nakapamewang na siya ngayon. Napatingin naman ako dun sa sulat na nakalagay sa mesa ko. Alin? Yun ba? Tanong ko kay Josefina sabay turo dun sa sobre. Agad naman niyang kinuha yun at binuksan. Imbitasyon to sa ika-20 kaarawan ni Helena mamayang gabi. Wala ka bang balak pumunta? Reklamo pa ni Josefina. At dahil dun agad akong napabangon, oh my gosh, birthday pala ngayon ni Helena. Bakit di malang niya sinabi sa akin? Ay shucks, oo nga pala, syempre BFF sila ni Carmelita kaya expected niya na alam ko dapat yun. Oh knows. Agad akong nagbihis. Buti na lang, ang daming magagandang damit ni Carmelita. May fashion sense talaga ang ninuno ko. Tinulungan din ako ni Maria at Teresita sa pagme-makeup dahil malilate na kami. Ano ang iyong regalo kay Helena? Tanong ni Maria habang inaayusan niya ako. Sa totoo lang, si Maria talagang pinakamaganda sa aming tatlo. Oh my gosh, wala pala akong pangregalo kay Helena. Di naman kasi ako aware na birthday pala niya. Kaso, baka magtampo naman siya pag wala akong binigay. Alam ko na. Agad yung pinabalot kay Teresita yung pulang bulaklak na pang-ipit sa buhok na binili para sa akin ni Juanito kahapon. Kaya na tong pangregalo? Teka nga,
Kaya pala kahapon pinakita na niya sa akin yung kwintas. Ireregalo niya pala yun kay Helena kasi birthday nito. Kaya niya pala ko dinala dun at tinanong kung anong magugustuhan ni Helena. Kinagabihan sa birthday party ni Helena sa kanilang mansyon, ang daming mga bisita at sobrang bongga at ganda ng mga design. Shucks! Pangmayaman talaga. Kasama ni Josefina si Natasha at iba pang kababaihan na kasama nila sa kumbento. Naiwan naman kami ni Maria sa isang sulok ilang sandali lang bilang dumating ang pamilyang Alfonso at niyakap agad ako ni Sonia habang nakahawak siya sa pisig ng isang lalaki na kasama niya. Matangkad at mestizo tingnan yung lalaking kasama ni Sonia. Binati din ako ng lalaki, ngumiti na lang ako at saka lang nalaman na siya pala si Ignacio, ang asawa ni Sonia. Well, buti na lang total introvert at outcast ang totoong Carmelita kaya walang masyadong nakakakilala sa kanya. At dahil doon, hindi ako mahihirapang magpanggap bilang siya. Pagdating ni Juanito, agad siyang bumati sa akin at tumabi. Feeling close talaga siya. Mukhang pinaghahandaan mo din ng gabing ito, Binibini. Ewan ko, pero napasmirk na lang ako. Okay, magsisimula naman siyang mag-e-etches. Mukhang mas handang-handa ka nga eh. Banat ko naman sa kanya. Daig niya pa ang konduktor ng orkestra sa forma niya. Lumapit naman sa amin si Laura Isabela, tagapagsilbi ni Helena at Natasha. Maaari niyo po ilagay ang mga regalo niyo kay Binibining Helena dito, sabi niya at may hawak siyang basket. Nilagay naman namin yung mga gift namin doon, except kay Juanito. Gusto ko kasi sana na ako na lang magbigay ng personal nito. Sabi ni Juanito kay Laura. Napatangon na lang si Laura, ang corny talaga ni Juanito, ever. 30 minutes na kami naghihintay dito sa salas pero hindi pa din bumababa ang birthday celebrant. Isinama naman ni Sonia ang kanyang asawa at si Maria sa pakikipagkwentuhan sa iba pang bisita, kaya naiwan lang kami ni Juanito doon sa sulok. Bakit di ka sumama sa kanila? Tanong ko sa kanya. Mukha namang kakilala din niya yung mga kausap nila Sonia. Mamaya na lang, sasamahan mo na kita dito, sagot niya sa ngiti. Okay, so ako na talaga ang dakilang loner. Pinagmamasdan ko lang ang lahat ng bisita sa paligid. Sobrang bago sa akin ang experience na to. Children's birthday party, debut at bar party lang ang normal na napupuntahan ko noon. Iba talaga ang feeling kapag formal talaga yung party at classic Spanish style pa. Oh my gosh! Karamihan sa mga nandito, ngayon pa lang nagkakakilala at ang mga masiswerte, ngayon din nila nakikilala ang para sa kanila. Narinig kong sabi ni Juanito. Nahalata niya siguro na amaze ako ngayon sa nakikita ko. Siguro kung madalas kang lumabas at makipagkilala sa mga tao, marami din ang hahanga at gustong makipagkaibigan sa'yo. Dagdag pa niya. Napatingin naman ako sa kanya. Pinupuri niya ba ako? Paano mo naman nasabi na magugustahan nila ako? Tanong ko. Ewan ko din, puro kasi nega ang experience ko noon kaya siguro ganito ako ngayon. Hindi ka naman mahirap kausapin at maging kaibigan, sagot niya. At dahil sa sinabi niya, napatulala lang ako sa kanya. What? Naaabdo niya naman ng puso ko. Sinong may sabing makaibigan na tayo? Pagtataray ko sa kanya. Iba talaga ang level ng confidence ng lalaking to eh. Di ko ma-reach.